Cebu is... Yo guys, this is Joshua Booster here. Nagbabalik uli ako. Pero syempre, ang i-review natin, battle uli sa flip-top kay Balakid versus Marshall Bonifacio. Guys, ang tagal na ng battle na ito. Kasali sila sa Isa Buhay dalawa. Kasali sila sa Isa Buhay. So, ang gagawin natin, i-review natin tong laban ni Balakid laban kay Marshall Bonifacio. Pero syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Joshua Bustria, para maka-update kayo sa mga bago kong video. Huwag niyong kalimutan i-click yung notification bell. Mag-subscribe ka naman, pero kung ayaw mo, di okay lang. Sige. So okay guys, simulan na natin yung pag-review. Sa buhay 2019 na naman yung laban na parating. Malaking shoutout sa lahat ng supportang tunay, live at online. Shoutout sa inyo lahat ng kasama namin mula kahapon, lahat ng kasama namin mula 2010, lahat ng nakasama namin mula simula ng Visayas Division. At isang malaking shoutout sa future ng Visayas Division. Tuloy-tuloy lang tayo. Flip top, magingay para sa parating natin laban. Kubad, Cebu, ang sarap palagi. Isang malaking shoutout ulit, Rapolo, Gray Letra, at lahat ng Visayas Hip Hop, alam nyo yun, tuloy-tuloy lang. Sana makita rin namin yung mga susunod na MC sa mga ibang events, no? Sa kanan ko, representing Cavite at Quezon City, magigay tayo lahat para kay Balakid. Teka lang, sir. Di naman sa pagmamarunong, pero makatirat makatarungan na bang ang simple pagtambay humanto sa pagkakulong. Tambay nga, di ba? Walang ginagawang masama. Konting kwentuhan, konting inuman, pangraos man lang sa bangis ng lipunan. By the way, ang tagal din nawala ni Balakid, no? Ilang taon ba siya nawala? Basta ang tagal niyang hindi bumatil eh. Huling beses kong nakitang bumatil to 2019 eh. Yung battle niya kay Puko da ba yun? Basta hindi ko alam. Di rin ako nakasubaybay ng flip-top nung quarantine eh. Kasi marami din ako ginagawa. Pero sa pagkakaalam ko, hindi bumatil si Balakid. Siguro maglilimang taon na hindi siya bumabatil. Pero namimiss ko siya. Yun lang, namimiss ko na si Balakid. Nakakamiss kasi yung mga mga madlupit niya mga bars eh. Maganda kasi yung mga lyrics niya. Tuloy natin. At sa kaliwa naman, representing Cebu by way of Iligan, magingay tayo lahat para kay Marshall Bonifacio. Rappers acting savage, you won't make me fucking Marshall panic. You was Bonifacio. writing us the horror movie star by Anne Faris, and you claim to be the kings but never went through rites of passage. I'll be wreaking havoc, bringing malice to your palace. For your fans that support him, attesting the Nanalo ng ito si Balakid. Pinili niya mauna si Marshall Bonifacio. Tig 2 minuto, 7 orado, stricto tayo sa oras. Pakinggan natin yung Cebu 2019. Unang banat, Marshall. Kaisa lang mo. Paglaras! At energy, salamat. Sa kanyang pagbagsak, siya'y napilitan sa pagbawi. Ngunit useless sapagkat kitang-kita naman natin na ang hadlang na alamat ay hindi na mapanganib. Kaya welcome sa inyong lahat sa despedida ni Balakid! Unang laban mo sa Cebu, dito sa aming hunting grounds, pinadala ng insect para mag-dominate sa isla. Parang spratless, wow! In-interview pa sa likod bago iharap sa aking grounds ngayong sibak pagkatapos ng interview parang casting couch. Aktivista ka ba? Aktivista ka ba? Kaya... Uy, tupik ng linyang yun ah. Ganda ng pagkakaano niya. Maganda yung pagkakahulma. Maganda rin yung pagkakasetup niya. Bukod doon, kaya rin niyang may crowd control din to si Marshall Bonifacio. Ayos din, mahusay yung niya, hindi niya yun. Tinig ang lefty sa rounds mo ako, dominante ka ng kamay. Pero lefties pag southpaw, sa pagsuntok ay sasabay, kaya ngayon baksad sa ground to. Kung kamao niya pang uprising, kamao ko ang kanyang downfall.
Maghahanap ng ambag sa eksena. Stratehiyang natipuhan. Maniningil lang ambag sa kada battle. Sana masaksak ka sa inuman. Sige, hanapan mo ako ng kontribusyon. Patunayan mo ang wak mo. Sisidlan na malamig mo na bangkay. Yun ang bag ko! Bakit mo ko inaanapan ng kanta? Nasa songwriting contest ba tayo? Yun ang sinagot niya kay Jean nung hinanapan siya ng kantang entry. Pero si Tipsy D hinanapan ng album. Uy! Ipokrito din ng piste! Yung tira, tinira sa iba. Tapos hubog ka na ng MC. Paano ka naging makatang hubog kung ang shot ng Jean ay pinasa mo kay Tipsy? By the way, may sinabi si Balakid tungkol kay Jean dati. 2013 Isa Buhay na naalala ko talaga. Maganda yung Isa Buhay nun, maganda yung pagkaka ng Isa Buhay ran ni Balakid. Talagang nung kinalaban niya si Jean, may sinabi siyang ganun linya. Totoo. Tapos nung kay Tipsy D, nung naglaban sila ni Balakid, talagang ipinasa rin niya kay Tipsy D yung mga sinabi niya kay Jean. Sinabi sa kanya ni Jean. Para kumbaga recycle recycle. Tuloy natin. Di kasi maubos ang pampara. Kaya maraming nauhaw sa kanyang panguto. Pwes ako na bahala sa panulak. Sa taga kita ang butas sa kuwang magbubuko. Sa kanya daw nang galing mga techniques. Kaya legendary ang hayop na to, oo. Mga pinanggalingan ng mga bagay, alamat. Pero lahat sila ay hindi totoo. Kasi alam na alam ko kung bakit nung early days ng flip-top siya naging tunog sensational. Hindi Dota ang usapan, pero ang secret nasa international. Example, yung mahabang multisyllabic rhyme scheme niya kay Apex. Kay Bender yung gimmick. Yung pinauso niyang, kala ko ba may nakikinig? Slow it down ni Conceited. At hindi lang doon natatapos. Marami pang iba kasi matindi ka bro. Galit na galit ka sa mga Marcos. Pero tulad nila, nag-aakot ka ng karangalan na dapat ay hindi sa'yo. Sige sabihin mo, sa akin ka natuto. Galing ka sa akin marsyal. Nang ang katotohanan nag-translate ka ng estilo, sa'yo ko may sampal. At kung ikaw ang dahilan kung ba't ako naging pamatay, at ipipilit mo pa rin yan par, pagkamatay mo sa akin, hindi murder, kundi pagpapatiwakal. Kurt Cobain, ako ang shotgun. Sabog ulo ka sa kahon. Chester Bennington, ako ang lubid. Ito na ang pagkakataon. Ikaw ang nasa mataas na level. Ako ang nasa baba sa pagharap natin ngayon. Ikaw ang drummer ng Razorback. Ayan ang camera, sige talon. Pangalan Alin Jordan, tunog pang highlight, no? Pero yung joke mo kay Damsa, yun ang mahabang hangtay mo. Naalala ko yung laban nila ni Damsa, si Balakid. Kalaban niya nakalaban ni Balakid si Damsa. By the way, malakas din yung mga linya ni Damsa noon. Kaya lang nag-choke si Balakid noon Kumbaga nawala sa focus sa pagbata si Balakid. Nakalimot sa linya nung naglaban sila ni Damsa. Ang tagal din nag-choke ni Balakid noon Kaya basta tuloy na natin. Tanggap ko na wala ako sa top 5 nyo. Ako ang papatay sa top 5 ng top 5 nyo. Ulit. Tanggap ko na wala ako sa top 5 nyo. Ako ang papatay sa top 5 ng top 5 nyo. Lupit ng linyang yun Talagang may reverse siya doon. May reverse attack si Marshall Bonifacio sa linyang yun ni Balakid. Astig ang linyang yun. Sobra ganda. Isipin nyo, papatayin ko ang top 5 ng top 5 nyo. Wow, lupit ang linya. By the way, rate natin yung round ni Marshall Bonifacio. 1 out of 100. Siguro bibigyan ko si Marshall Bonifacio ng 70 out of 100. So okay game. Ito round 1 ni Balakid. Sige, tuloy natin. Galit na galit.
Marshall. Iba ang pagnanakaw, iba ang paghahalaw. Pero masasabi ko lang, galit ang magnanakaw sa kapwa ang magnanakaw. Dati tawag mo sa akin, idol. Ngayon, choking na lang. Mas mabigat pa rin ako. Mas bonjing ka lang. Ayos yung joke ni Balakid na yun, And ito mabigat si Balakid bilang lyrical. Pagdating sa sa hip hop, pagdating sa usapang hip hop, pagdating sa mga lyrikalan, mas mabigat talaga si Balakid. Yung sinabi niya kay Marshall Bonifacio na bonjing ka lang. Ibig sabihin, mataba lang yung katawan, pero hindi masyadong mabigat yung mga lyrics ni Marshall Bonifacio. Yun ang pagkakasabi ni ni Balakid, pagkakaintindi sa kay Marshall Bonifacio. Get rin natin. Marunong kang bumatil, kaso paano kang mag-rap? Kung mahal mo ang larong to, dapat mong matanggap. Walang karapatang magkampiyon ang kapos ang sangkap. Panggap na Bonifacio, Joel Israel Mabayo. Madali ka lang mabayo, degrade ng mga durako, pagkat played out na ang fake at pang stage mong pagkatao. Sa tunay na buhay, wala tong sungay. May breeding ka rin. Magalang, malumanay. May ads ba naman? Malumanay, walang sisindakin. Pag may kamera, salbahe ka, scripted ka men. Pabidang kontrabida, pagkasik, pinapel, aktor ka lang na gumaganap na Dick Israel. Oh! Artist and movie reference ni Balakid By the way tugma yung Israel, Dick Israel, pangalan ni Marshall Bonifacio, Israel. Talagang diretso atake sa kanya Tapos may reference pa. Di ba? Sulit, suwabe atake ni Balakid din. Tuloy natin. Oo, may sulat kang brutal. Kaso replika ang teknika. Sina Big K, Danny Myers, Ramiti, etc. Ginagatasan mong leche ka, Marshall copy peste ka. Akala mo lang MC ka, rap translator pwede pa. Israel kang talaga, pero di dahil sa gera, deadly ka. Pero dahil mga armas mo, kuha lang sa Amerika. Oy! Marshall, Totoo. Kung sa panahon natin ngayon, doon sa relationship ng Israel pati United States of America, syempre, inuutosan din ng Amerika yung Israel na atakihin yung mga nasa Middle East. Totoo yun, totoo. Sinusuportahan ng Amerika yung Israel, na supplyan ng Amerika ng armas yung Israel, 'di ba? Na alam naman natin yun, yung balita binabalita na nga sa mainstream media pati sa social media, sa TikTok sa social media platforms na sumusuporta Amerika sa Israel, 'di ba? Alam niyo yun. Tuloy natin. Marshall B, kopyang-kopya ang rap. Ipok wannabe. Lahat ng hatol mo sa estado ko ay fallacy. Wala kang otoridad. Parang anarchy. Hanggat yung pagka-hip-hop mo stuck sa 2003. Tayo'y malabong magtay ay guarantee. Pagkat formal kita ngayong gagawing casualty. Tayo'y malabong magtay ay guarantee. Uy! Formal kitang gagawing casualty. Lakas ng double meaning. Casualty. Yes, yung mga halimbawa pag may ililigtas silang tao, halimbawa lang sinakop ng zombie yung isang baryo. Tapos may nakaligtas. Yun yung mga casualty. Casual means yung mga nagsusot ng casual na damit. Doon niya ini-reference ni Balakid yun. Casualty, double meaning, casualty, yung mga nakaligtas na mga tao na i-rescue ng mga sundalo. Casual, damit na yun yung damit na formal. Uy, lakas nun. Grabe. Tuloy natin. Kung si Marshall
sa subtlety. Pilit na pilit mag-wordplay ako, hassle-free. Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle tea. Di porket kasya pa ay bagay na parang muscle tea. Dapat matuto kang mag-regulate kay Warren G. Naglilista ka lang ng references randomly. Alam ko, ganyan-ganyan ako nung ahon tree. Ngayon nagpapamalas na ng gravity, no apple tree. Kaya bang patay on cam ka parang Brandon Lee. Hindi basta naaapula ang aking fire, Marshal. Pag ang buong gubat abo na, you can fire, Marshal. Sunog buong syudad pag nagsunog to ng kalaban. Maaalala ng Cebu, pinagmula na kanyang ngalan. Grabe. Ganda ng pagkaka-set up. Ganda rin ng mga rhymes. Dikit-dikit. Talagang diretso kay Marshall Bonifacio. Talagang yung suntok talaga yan sunod-sunod si Marshall Bonifacio. Tsaka bukod doon, ayos yung pagkaka-atake ni Balakid kay Marshall Bonifacio. Yung talagang yung tipong direkta talaga na walang sablay yung mga suntok niya. Talagang straight to the point na wala nang paligoy-ligoy pa. Yan ang malulupit ng mga linya. Yan yung malulupit na bars kay Balakid. Partida, hindi pa nagsasalita ng bad words yan Di naman kailangan magsalita ng bad words sa battle Diba? By the way, lakas ni Balakid dito. Rate natin ang counts niya. 95 out of 100. Lamang si Balakid round 1 kay Marshall Bonifacio. Round 2. Marshall Bonifacio round 2. Unang round ng isa buhay. Ads na naman. Nako. Dinaglalako yun. Buhay. Tinapat ako ni Enigma sa Idol. Sobrang sama mong mag-trip. Para makakuha ng angles ako'y medtech na may stool sample, I had to analyze some shit. May naalala ko sa linya niya, ni Marshall Bonifacio. Malakas daw mag-trip ni Enigma. Tinapat daw ba naman daw kagad siya sa isang veterano. Naalala ko si Badang. Tinapat agad kay Delo, Tapos yung 2016 isa buhay, ganun din. Tinapat din siya kay Looney. Talo. Unang round pa lang, taglag na si Badang. Susunod, 2017, sumali uli si Badang ng isa buhay. Si Apex agad ng kalaban. Ayun, nilaglag din siya ni Apex. Round 1, tumba na naman si Badang. Naalala ko ito rin sinabi ni Marshall Bonifacio. Parang in-apply niya sa kanya, By the way, tuloy natin. Tapos nung dumating, nakakuha ako ng tanong, dumating ako sa hatol, ako yung introspective saglit. Mabibigat pa talaga ang mga linya niya dahil solid ang hit, so sinasabing malulupit kasi si Balakid nag-spit. Oo, yung 3 years, for the past 3 years, wala nang kwenta karamihan sa kanyang mga hirit. Pero pinapalakpakan pa rin. Kasi Balakid yan vintage, kaya para na siyang fame whore. Nag-post ng posts, kasama picture, nakita cleavage kasi kahit irrelevant yung sinasabi, you like it dahil sa image. Ayos. Game changer! Nagtaas ng standards! Lagi niyang pinapamukha sa mga tao. Para yung stature niya, factor na sa mga mata ng mga hurado. Hindi pwedeng credentials at resume lang ang kailangan para maigawan ng panalo. Pero pwede yan sa IT Park. Makakahanap ng trabaho. Ayos. Inuubo tuloy ako. Ayos yung linya ni Lil Jan na yun, Galing, may halong pagpapatawa, Get-try natin. Sir, apply ka, sir. Ina ba? Allergies. Signing bonus, 20K. Loko Signing bonus, 20K.
documents at listahan ng mga nagawa niya, aktivista. Pero dahil pa politiko kung sarili ikampanya, ikay black belter sa maraming disiplina. Pero patay sa aking ratsada dahil how would you defend yourself with all those belts kung direkta ang tama ng bala? Direkta ang tama ng bala, wala sa baba ng pagalapa, kundi sa taas ng pagbangon. Ang matalo mo ako ay tagumpay ko pa rin. I'd rather say nothing than say something whack. Hindi win-loss record ang usapan para tawaging magaling. Wala man lang ba nakapansin dahil kung mag-excuse tong hayop na to dahil pa estudyanteng nagloloko? Tanong ko lang, sa excuse letters mo ba ilang beses mong pinatay yung lolo mo? Pagtingin niya sa utak ng mga tao, ganun kababa, kapalpakan tinatago sa salitang mga matalinghaga. Yung kasi tinake advantage ang simpleng taste kasi alam niya makukuha niya kayo salita niya. Parang icing sa birthday cake. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya. Mabulaklak at sugar-coated ang mga salita niya para pulis na para sabihing may nagawa. Kinukulong ang walang sala kasi may sikretong pinatago at hindi tunay na tao ang nasa likod ng mga bara. Taksil, nandyan lang sila, kabila. Taksil, nandyan lang sila, saksak kabigla. Hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil, sanggang dikit mo si Aklas. Kasi dati uprising siya at kayo ay magkabats. Pero nung naglaban kayo, pinagbintangan mo siyang nakabuntis sa iyong round na pangwakas. Ano nangyari sa lirikalan? Ano nangyari sa inyong pagkakaibigan? Tagayuping nagsasayang ng tax kasi scholar ng bayan na nawalan ng pake about Aklas. Nung naglaban... Ayos. Ayos yung din yung nililidyan. Nung naglaban-laban sila mga uprising, yung estilo mo ay nabuko. Kasi kabaliktaran ng WWE, imbis na for the show, tinutuo mo. Basta for the show, tinutuo mo. Solid na kapatira ng uprising. Pero sa kanya, walang guarantee. Kasi nga daw, hindi lahat ng kapatid ay kakampi. Taksil! Tayo paloma at palangin pa ito natin. Ayos yung round to ni Marshall Bonifacio. May talagang may sense of humor din talaga siya. Kaya niyang patawanin yung mga crowd, no. Nakita naman natin sa mga rounds niya. Tsaka may nagre-reference din siya ng mga lines tungkol kay Balakid. Yun nga yun, di lahat ng kapatid ay kakampi, taksil. May kanta si Balakid na ganun. Totoo yun. Yung naglaban nga sila dati ni Balakid at nung uprising. Talagang sineryoso ni Balakid. Pero sinabi ni Balakid, hindi daw big deal, hindi daw big deal yung laban na yun sa kanya. Kumbaga, katuwaan lang. So, rate natin yung ang score ni Marshall Bonifacio sa round 2 niya. 50 out of 100. Sige. Kay Balakid tayo, round 2. Game. Gusto ko lang humingi ng tawad sa pang-joke at panghihina ko. Seryoso. Mabuti pa si Marshall, memorize yung lyrics ko. Mr. Battle of the Year. Pag sa Battle of the Year, patalo ka, ang tawag sa'yo, Loser of the Year. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. Parang isa buhay last year, kanyang yabang sagad. You're all dead! Sigaw niya. Ayun, laglag agad. Ibinuos mong lahat para kay Invictus umangat. Yung akala mong enough na, hindi pala sapat. Flip again! Noong unang panahon, nakalaban mo si Sak Maestro. Alam na ng lahat. Once a month mong kinukwento. Hindi ka na mag-graduate sa Lumang Testamento? Ginawa mong claim to fame ay pina-frame na sertipiko ng death mo. Yung pinagyayabang mong laban, kay Sak laro-laro lang. Yung hindi mo kinayang idol, sa akin nagtatagulang. Oh! Lupit ng pagkaka-call out ni Balakid kay Sak Maestro yun So, di pa sila naglalaban. Matagal na natin gusto makita yung laban na yun Tagal na kasi nila nagko-call outan.
para sa akin. Pero kung matuloy man yung laban ni Sak Nestor ni Balakid, kung preparado pareho ba, sigurado ano yun, ubusan ng bala yun, ubusan ng galing yun. Pareho silang malakas, pareho silang OG, pareho silang malakas sa lirikalan. Kung hindi magchocho pareho, di natin masasabi, pareho silang malakas pareho silang mahusay pareho silang may may alam sa art form ng ng hip hop Siguradong digmaan ng mga yan, digmaan ng mga bars, rhymes, metaphors, mga kung ano-ano yan. Magiging magandang laban yan kung matuloy man ngayong taon or sa susunod na taon. Talagang battle of the year yan, dalawang yan. Sige, tuloy natin. Sana ang mangyari yun, Sak Maestro at Balakid. Sana next year kasali Enigma. Sana preparado silang dalawa. Tuloy natin. Dahil ako ay parang Moises sa Bible, sumusunog ng idol. Sumusulog na idol si Moises. Ganda ng linyang yun Sinabi ni Balakid, no? Talagang in-apply niya sa sarili niya, sumusunog siya na idol. Tama, sumusunog nga siya na idol sa flip top. Kung i-reference natin kay Moises yun, sinunog talaga ni Moises yung yung mga idols na sinasamba ng mga kababayan niya, mga Hebrew Israelites. Kasi nagkawatak-watak yung mga yung Hebrew Israelites, nagkanya-kanya sila. Kumbaga, sumamba yung mga Hebrew Israelites sa mga iba't ibang idols. Sumamba yung kay Baal yung iba. Sumamba yung mga Israelita kay Baal. Ang ginawa ni Moises, sinunog niya. Lupit ng linyang yun, lupit ng reference ni Balakid. By the way, magbasa kayo ng Biblia. Ang ganda ng Biblia, guys. Tuloy natin. Mga rap ko ay parang pag-ulan ng fireball. Rounds ko, mabigat, parang edipisyo ng Ehipto. Kay Israel, like ako salot mamerwisyo. By the way, yung yung linya ni Balakid na yun, salot mamerwisyo. Maraming salot ang ang umatake sa Israel. Sa akin, dami. Lupit ng pagkaka-reference doon Ehipto. Inatake sila dahil sa ginawa nilang alipin yung Israelita. Naglakas ng loob si Moises na pakawalan yung mga Hebrew Israelites. Ganda nun. Ganda ng istorya ng Bible na yun. Sige, tuloy natin. Exodus, pag-igil, ibinaril. Mga balang mula sa desert ay tutungong Israel. Inaral mo ang Tutungong Israel, no? Bala ko'y nasa desert, tutungong Israel. Boom! Lupit ng linyang din, By the way, yun nangyari dun sa Middle East. Yung naglaban kay kalaban ng Israel, yung mga nasa Middle East. Tuloy natin. kampo. Kinopya pagkatero. Kaso kulang ka sa ritmo. Kaya iwan sa metro. Nawawala sa tiyempo, rap mong patsamba-tsamba. Bigkas mong matigas, sa groove bumabangga pa. Tunog ref na pinagulong sa hagdan babanda-banda. Sobrang wak ng flow mo, kumanda yung kay Plasma. Nag-English rap pa naman. Mamatay-matay ni Raos. Sulat at delivery, hindi man lang inayos. Ang sarap, sampal-sampalin gamit kamay ni Thanos. Yung English mo matigas pa sa mukha ni Amy Marcos. Hindi man to Dr. Degrees ng burns na dulot ko. Congrats, tapos ka na sa kurso ng pagsugod ko. Tayo ulit ba lahat, Marshall Bonifacio? Round 2 yung Balakid rate natin. 1 out of 100, 100. Lamang na lamang si Balakid. Durog si Marshall Bonifacio sa round 2. Una, round 1 Balakid, round 2 Balakid. Grabe, lupit na mga reference niya. Talagang direkta, talagang patama talaga kay Marshall Bonifacio, pati sa tunay niyang pangalang Israel, Grabe. Klase yun, Yun ang tinatawag na lyrical, Kasi mas maganda, may nire-reference ka. Lupit nun. Grabe, yun ang hip-hop. Hindi yung kung ano-anong kalokohan ng mga chismisan.
Lion. Tuloy natin. Tingnan natin. Round 3 ni, ano, ni Marshall Bonifacio. Boy, bango, boy, bango. Hoy ba? Apply mo, sir. Wala akong trophy sa rap. Pero kada battle ay arso ng stage pag-akyat abo. Slowly but surely akyat ng levels mula sa dungeon pero di pa rin daw karapat-dapat ang match na to. Pero look closely pagkat kahit di man sumang-ayon na si Balakid kaharap ako parang si Kobe sa clutch. Si Enigma, si Phil Jackson, alam niyang deserve ko ang shot na to. Kasi I worked hard enough. Ngayon ang idol naging rival. Odds na naman. Tatlo na yan, ha? Ang app na ito ay talagang isang dapat may sayong telepono. Hindi mo kailangang magbayad, mag-login o gumawa ng me. Kapag na-download na, mapapanood mo ito. Naging rival. Hindi na to first round ng isa buhay. Pangalawang trip ko na to sa finals. Huwag daw umidolo na ng papakasanto. Yun ang sabi sa Bible, ako'y walang respetong Iglesia ni Cristo. Manununog ng idol. Oh, ikaw na sana. Sana. Ang kampyon ng 2013 at 2015 kaso bigla ka nagpaasa. Classic sana. Sana. Kung di ka nagpabaya doon sa laban yun ni Damsa. Sabi ng fans mo, sana. Hindi ka mag-joke sa battle natin at sana naghanda ka. Tagahanga mo, dude, I belong to the zoo. Bigo, kaya bukang bibig ay puro sana. Ganda, ganda. Ganda ng linyang yun ni, ano, ni Marshall Bonifacio. Reference sa kanta ng I Belong to the Zoo. Sana sinabi mo para di na umasa pa. May tayo pa sa huli. Ay, gustong gusto ko yung kantang yun, ha. Sana, sana, sana. Ganda, ganda. Tuloy natin. Dati pa lang ikaw na ang ginugroom para maging mukha ng flip-top kasi mahirap kang madaig. Enigma, yung pag-groom mo na sayang lang, yung bright mo sa altar hindi napahatid. Kada battle, kailangan nating mag-wonder, baka mag-joke, baka masamit. Takot tayo pag nagkamot ng buhok, nangulangot at tumingin na sa sahig. Imbis na paluguin, ikaw na mismong pumatay sa mga tanim na binhi mo. Nung natalo kay Aklas tsaka kay Shernan, ang lagay ng flip-top na miligro. Kasi nga, di ba, pinaglalaban natin ng seryoso at lirikal ang pagrarap. Pero, lirikal ang pagrarap, pinaglalaban natin ang lirikalan at seryoso pagrarap at ikaw ang pinakadesidido. Pero ikaw din ang naging dahilan kung bakit tingin ng karamihan hindi yon epektibo, Kuya Allen. Tingnan mo ako sa mata. Tingin mo ba, deserve mo ba maging pambato? Pagkatapos ng maraming beses mong pinahiya yung mga tao, deserve mo ba ang kampyonato? Habol nyo, victory, habol ko legacy. 5 years later, ano ang nagawa mo? Ngayon para sa iyong legacy, naghahanap ka ng panalo. Oo, siya ang nagmulat sa atin sa art form na to dahil sa kanyang mega hits. Pero tinulugan natin ang kagaguhan niya at ang bars niya naging sedatives. Di nyo maipagkakaila na ang harap ng lente lang ang naging nabasihan nyo mga repa pips. Pero ang rap ko, mechanical camera. Nag-develop siya ng magandang image pero sa shot ko ng angle, kuha nyo ang negatives. Kasi kwentador ka ng ambag, pero nag-aabot ka ng karangalan na hindi sa'yo, pilingero. Ang kapalpakan mo dinadaan sa pagpapanggap at sa kapatid mo, kaya mo maging agresibo. Salamat sa lahat at pinahiya mo lahat ng Pilipino. Oo, alamat ka. Salamat sa lahat, pero patahon na para magretiro. By the way, rate natin yung round 3 ni Marshall Bonifacio. Lilian to, lagi to rin napapasok sa si Lilian. By the way, Marshall Bonifacio pala. By the way, linya ni Marshall Bonifacio, okay din naman, siksik din naman. Okay naman yung mga punches niya. Pero may ilang hindi tumatama. So, i-rate ko siya. Bali 65 out of 100. Sige, kay Balakid naman tayo. Round 3 na ni Balakid, guys. Tuloy natin. Yung round niya mismo, ang parang tribute niya sa akin bilang fan dahil veteran nga. Wala lang akong masasabi sa'yo kasi irrelevant ka. Ikaw ang personifikasyon ng one-dimensionality.
Hindi ka na nga personality, wala ka pang personality. Walang karisma, walang identity sa pag-MC Pulpol. Paano pumasang Marshall tong walang crowd control? May silbi ka lang ngayon, Marshall, kasi may VIP. Nagkamali ka ng in-small, be ready to DIE. Kundi patay kang bata ka sa utak kong BIG. Hoy, lupit. Reference. Ready to Die album ni album ni Notorious B.I.G. Isa sa mga one of the best album nung 1990s. Tapos B.I.G. D-I-E B-I-G. Lupit ng rhyme scheme Lupit din ng punchline. Suabe. Ganda ng reference. Saludo sa Balakid Kahit pa-chok-chok ka sa akin, pa-chok-chok ka sa lahat ng laban mo, na minsan talagang natatalo, nandun pa rin yung respeto ko kay Balakid. Galing talaga. Sobrang galing ni Balakid talaga. Hindi siya mawawala sa top 5 ko. Top 5 ko talaga si Balakid. Grabe. Idol. Inspirasyon ko rin siya kung gusto kong mag-rap talaga. Galing naman talaga niya. Sobrang galing niya magtahi ng mga linya. Yan ang tunay na rapper. Yan ang tunay na hip-hop. Tuloy natin. Ang B sa Balakid ay Balakid. Pagkat walang hanggang inception tong napasok mong panganib. Ako ang bukal ng tulong na sa tuyong utak mo na pahit. Kaya anumang kargada mong damo, sa akin talahib lamang sa akin. Tapa sa pagbagyo ng mga para kong mahangin. Babahalang ng bahagya para babaw mo maamin. Kung ako, karagatan, ikaw Mars ka lang sa lalim. Baon ka sa putik mo. At masaklap ang aabutin mo. Saklap ng mga using to. Sabay saklap ng mga using to. Bratatatat para sa barat at atat. Bariya ang ambag tas hangad na agad tumapat umangat sa mga alamat. Lupit ng gun burst ni Balakid Baratatatat na tumapat agad sa alamat. Napatapat nga si Marshall Bonifacio sa alamat si Balakid. Lupit ng gun burst Galing niya mag gun burst. Balwet, saludo. Tuloy natin. Kaya hindi titulong pandakila, tinutukoy ko pang rat-rat. Kapag sinabi kong si Bonifacio, ginamitan ko ng gat. Marshall na Bonifacio, gets nyo kung teksto, mababa lang ang ranggo, fake tong supremo. Sa ating pagka-Bonifacio, kasaysayan ang patunay. Nagawa mong ipangalan, nagawa kong isabuhay. Diba? Grabe. Lakas ng sa'yo pinangalan, sa akin isinabuhay. Totoo yung ginawa ni Balakid sa kanyang buhay, Talagang isinabuhay nga niya. Marami rin man talaga siyang karanasan talaga. Na aktivista si Balakid, aktivista rin naman si Andres Bonifacio noon. Grabe. Yung mga revolutionary na bayani natin si Andres Bonifacio. By the way, lakas ni Balakid sa akin, round 3 ni Balakid talaga. Okay naman yung kay Marshall Bonifacio, pero si Balakid talaga, Balakid to, sobrang lakas ng lahat ng rounds niya. Talagang talagang wasak ang kalaban, talagang overkill, body bag si Marshall Bonifacio dito. Gubat 8, sa buhay 2019 battle, Balakid vs. Marshall, maging ice pang beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, advancing sa tournament, 8-0, 7-0, maging ay tayo lahat para kay Balakid. Expected ko naman na si Balakid naman nanalo talaga. Body bag talaga. 8-7-0, isipin mo, walang bumoto kay Marshall Bonifacio. Pero props din kay Marshall Bonifacio. Maganda rin pinakita niya. Pero iba talaga si Balakid technical talaga Technical na lyrical talaga. Yung tipong pan-tournament talaga. Kasi kapag isa buhay, different animal yan Hindi ka pwede magpabaya dyan. Kasi tournament nga. Kapag tournament, kailangan mong magsanay, kailangan mong talagang malakas ang confident mo. Malakas talaga yung loob mo na lumaban sa
at makipag-compete sa, sa mga iba't ibang rapper na makagaling din sa lyrical. So okay guys, next time muli. Thank you.